Mostly kasi sa ibang player is masyado silang nag-focus sa skill attack or bash attack in terms of damage, and nakakalimutan nila ang What's up guys, Yudong Plays nagbabalik para sa isang panibagong content. Sa video na to guys, i-explain natin kung bakit maliit yung damage na nadideal natin sa kalaban kahit mataas na yung skill attack or bash attack natin, or ano pa man yung ibang stats na madalas pinagfokusan natin. Sa pag-build kasi ng warrior guys, especially yung ibang player na nagbi-build ng warrior is masyado silang nag-focus sa skill attack or bash attack, crit attack damage boost, yung mga ganyan. Nakakalimutan nila yung build ng physical attack. Na in terms of damage, sa physical attack talaga kumukuha yung class na warrior. Kasi kung mapapansin nyo guys, dito sa description ng skills niya, may nakalagay dyan na physical attack as damage. Kung baga sa physical attack lang talaga kumukuha ng damage yung warrior kada skill natin, unlike doon sa ibang class, sa lancer, tawis, ayun may kumbaga hybrid yun. Meron silang skill attack na physical at meron din silang skill na spell attack. Kaya dito mag-focus tayo dito sa skill ng warrior. Kadalasan kasi sa iba natin guys, kapag nagbibuild tayo ng warrior, masyado tayong nagfo-focus sa sa skill attack, bash attack, ayan. Kasi akala natin yun yung main stats na nakapagpapasakit ng damage natin, which is hindi totoo guys. Kasi dito for example itong void slash, nakalagay dyan 285% physical attack as physical damage. So, ang ibig sabihin yan guys, paano ba nagwo-work yung every percentage ng skills ng warrior. So, ganito yan guys. For example, meron kang 9,000 physical and imumultiply mo yan sa 285%. So, magdi-deal ka ng damage na 25,650 as physical damage. Pero hindi yan yung direct na damage na madi-deal mo sa kalaban guys, kasi nga nakadepende din yun, kasi meron din yung physical def yung kalaban and skill damage reduction, which is nare-reducean din yun sa percentage ng damage mo, kaya nakadepende din yun. In short, para mabilis maintindihan guys, yung physical attack is doon nakabase yung damage natin, tas ang silbi ng skill attack, yung mga bash attack na yan is binuboost nila or minumultiply nila yung physical attack mo. Kaya ang maganda, the higher physical attack is the better. Kumbaga, mas mataas yung physical attack mo, mas malaking damage yung madideal mo. Kaya saan ba natin pwedeng i-boost yung or pataasin yung physical attack natin? Unang-una guys is sa weapon, secondary, sa equipment yan guys. Ayan, sa TE guys, yung needle, nagbibigay yan ng physical attack. Sa bagong release na TE ngayon, ayan, yung Wongjan, ayan, yung Wongjan Iron ata yan. Ayan, nagbibigay ng physical attack. Sa training naman, ayan, dito sa Solitude, ayan, dalawa yan kapag nakatungtong ka ng level 115. Sa Cosmic Harmony din kapag nakatungtong ka ng Lembo 1 sa Solitude training mo. Syempre sa pet, meron din yan nagbibigay ng physical tulad ng Baratan. Pagka summon mo may 20 ka na, and meron din yan sa skill niya na 70. And pinaka-importante sa lahat yung Consti, at last is dito sa Inner Force natin. Hopefully may natutunan ka sa video na to guys. Kung gusto na ganitong content, huwag kalimutan mag-like and subscribe. And maraming salamat sa mga suporta, and see you sa next content natin. Bye bye.